Mga kabayan, kumusta po sa inyong lahat dyan? Saan man panig ng mundo, maaaring kayo nasa parte ng Africa, sa Middle East, Saudi Arabia, at kung saan pampanig ng mundo. Ngayong araw mga kabayan, gusto ko pong i-discuss sa inyo ito pong hot topic. Yung mga kababayan po natin na nangangarap o gusto mag-apply ng visitor's visa papunta rito sa Canada. At isa po sa mga good news na gusto ko po sa inyong ibalita, 6 pong kamag-anak ko ang nag-apply po ng visitor's visa at lahat po sila na-approve. Bilang po matagal-tagal na rin pong naninirahan dito sa Canada, humingi po sila sa akin ng payo, nagbigay po ako ng mga suggestion, sinunod po nilang lahat ito at yun po, nabigyan po sila ng visa. Ngayon po ay may mga plane ticket na po sila at papunta na po sila rito sa Canada. At naisip ko, gusto ko rin sa inyong i-share, baka mamaya makapulot kayo ng konting technique or mga tips para po maging successful ang inyong pag-apply ng visitor's visa papunta rito sa Canada. Ito mga kabayan, sisimulan ko na ang tungkol sa pag-apply ng visitor's visa o yung tinatawag na temporary resident visa. Sa totoo lang, hindi naman komplikado ang pag-apply ng visa. Kung susundin lang lahat ng requirement ay check, ma-approve. Pero mayroon akong isang bagay na gustong i-share sa inyo na ugali ng mga Canadian. Itong mga taong ito ay binavalue nila ang honesty, at pag nasilipan kayo na nagsisinungaling o gumagawa ng hocus-pocus, malamang ma-reject ang inyong aplikasyon. Isa ito sa importanteng tips ko sa inyo. Maging honest kayo doon sa application form, requirements, at kung may interview, lahat lang ng totoo ang sasabihin. Unang step sa pag-apply, syempre, make a plan. Paano ba ito? I-download ang checklist sa website. Sa mga hindi pa nakakaalam, ibibigay ko sa inyo ang link sa bandang dulo ng video. Nakalagay dito ang mga kakailangan ng dokumento sa pag-ayos ng aplikasyon para sa visitor's visa. At pag nabasa nyo na ito, like I said, make a plan sa pag-gather ng documents. Hindi ko na iisa-isahin pa ang mga nakalagay dito dahil kung sa tingin nyo nagkaroon ng value itong video na ito, pwede akong gumawa ng continuation at doon tutulungan ko kayo line by line sa pagkumplito ng form. Sabihin natin, ready na kayo kumplituhin ang application form. Sa pag-fill out ng application form, siguraduhin na sureball ang nakalagay dito at i-discuss ko sa inyong maya-maya kung bakit importante ito. Ayon nga sa guide na ibinigay ng website ng Immigration and Citizenship ng Canada, dapat na complete at accurate ang mga nakalagay dito, or else tulad ng naka-highlight sa inyong mga screen, pwede itong ma-reject or ma-delay ang processing times. Kung incomplete ang application form, isusuli lang ito sa inyo para ayusin. Susayang naman ang panahon. Baka yung mga kasabayan nyo na inayos ang pag-fill out ng form, naghahanda na sa pag-alis, kayo naman back to zero na naman sa pila. Susayang ang panahon at oras. Usually ang ginagawa ko, magdi-devote ako ng isang araw para ulit-uliting basahin, tingnan mabuti ang spelling at mga details na nilagay ko. Mas mainam na ang sigurado, at kadalasan sa pagre-review ko, meron akong nakikitang depekto, kaya pag nag-submit ako, wala nang balik-balik yun sigurado. At dyan sa inyong application form, kung hindi nag-a-apply sa inyo ang tinatanong, lagyan ng NA or not applicable. Napaka-importante para malinaw sa immigration officer na hindi nyo lang nalimutan yung parte na yon. At isa pang importante, huwag kalimutan ang signature at date. Nabanggit ko kanina yung tungkol doon sa honesty. Malawak ang database ng Canada. Talagang may mga tao silang nagbe-verify ng mga dokumento, kaya kung may mga hocus-pocus dyan sa application tulad ng nandyan sa inyong mga screen, mare-reject lang ang aplikasyon. Siguraduhin na ang mga certified true copy na documents ay malinaw. Kung kayo hindi nyo na mabasa, ganon din naman ang immigration officer. So pa-photocopy dun sa malinaw na machine, at tandaan, pa-certify doon sa mga proper authority tulad ng notary public. At kung matawagan para sa isang interview, sa bahay pa lang, praktisin na ang mga isasagot. Huwag magkumpiyansa masyado. Oh, yakang-yaka yan. Mas may preparasyon, mas malaki ang tsansa na pumasa. At tandaan, ang mga Canadian magaling manghuli ng mga taong nagsisinungaling
at malambot din naman ang puso doon sa mga nagsasabi ng totoo. Another tip, ang mga Canadian is listed na isa sa pinakamagagalang na tao sa buong mundo. Maging maayos sa pakikipag-usap, yung tone ng boses hindi mataas, at i-address sila ng officer like Officer Enriquez or Officer Williams. Huwag nating kalimutan ang proof of funds. Importante ito kung nag-a-apply ng tourist visa para masigurado ng immigration officer ang kakayanan nyong suportahan ng sarili habang nasa Canada. Maraming diskarteng pwedeng gawin, humingi ng tulong sa kamag-anak, at yung iba pang diskarte, kayo na ang bahala. At kung pinalad na makakuha ng visa, tandaan na may isa pang dapat pagdaanan pagdating sa Canada, sa port of entry. Let's say papunta kayong Alberta, Canada, mas malamang ang port of entry nyo ay sa Vancouver, Canada. Doon kakausapin kayo ng immigration officer at mag-decide sila kung na-meet nyo ang mga requirements para papasukin ng Canada. Pakibasa na lang ang nasa screen, pero tandaan, uobserbahan ang body language nyo doon at mga sagot. Maging magalang at dalhin lahat ng mga importanteng dokumento. Tandaan, mababait naman ang mga immigration officer sa Canada, at kung na-admit na kayo, congratulations, welcome to Canada. Tapatan na tayo mga kabayan. Alam ko naman na 9 out of 10 na papunta dito kahit na tourist visa ay may hangad na makapag-work in the future o maghanap ng prospect employer. Hindi naman masama yon at hangad ko din ang inyong tagumpay. Pero isa lamang paalala, visitors are not allowed to work or study in Canada. A work or study permit will be required. Isa pang paalala, tansyahin nyo muna ang inyong katawan bago mag-apply ng tourist visa papunta dito, dahil kung pinalad na makakita ng trabaho, magkaroon ng work permit, ay ready kayo sa physical work at sa malamig na weather. Hindi naman required ang medical exam para sa tourist visa, pero kung makakita kayo ng work sa medical field, mas malamang sa hindi, mag-undergo kayo ng medical exam tulad ng hospital, senior homes at iba pa. Pakibasa na lang ang nasa screen. Part 1 pa lamang ito, at I hope nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips at magandang impormasyon sa pag-a-apply ng temporary resident visa or visitor visa. Marami pa akong pwedeng ma-share sa inyo. Please comment below. At kung meron pa kayong mga katanungan, Kuya, magkano ba ang renta ng bahay dyan? Kuya, magkano ba ang kilo ng manok dyan? Magkano ba ang pamasahe sa bus? Tips sa interview? Bibigyan ko kayo ng mga info at bibigyan ko din kayo on what to expect pag nandito na kayo. Kung umabot kayo dito, maraming salamat sa inyong pakikinig at good luck sa inyong application.